Hello guys! Magandang araw sa inyo, and for today's video, ito na naman nga ako para sa panibagong araw, panibagong vlog-vlogan ko today para sa aking tindahan serye. And for today's video nga guys, ang chinichika ko dito sa video na to, ayan yung niyakap-yakap ko na yan is mga sigarilyo. So tuwang-tuwa nga kami mag-asawa guys, kasi kahit papano sa ngayon is marami-rami na nga yung nai-stock namin na sigarilyo din, kasi nga ang mahal-mahal ng mga sigarilyo guys. Kapag mag-i-stock ka nito, yung Marlboro pa lang guys, yung isang rim niyan is umaabot ng 1,555 yata or 1,660. Basta mga ganun lang guys, di ko sure yung price. Kasi guys, dito sa store namin, may nagpunta naman na ahente. Ang kaso nga lang, yung brand ng Camel at Mighty pa lang na ahente yung pumupunta dito sa amin. So wala pa yung mga ibang brand. Bali yung brand na Camel guys is mura lang naman siya compare nga sa Marlboro. Alam nyo ba guys na maganda rin talaga kapag merong ahente na mismo na pumupunta sa inyong mga tindahan, kasi laking tipid din talaga. Kasi yung Camel guys, may binilhan kami, yung unang nabilhan talaga namin ng Camel is mahal siya. So yung ang price niya per kaha noon before sa napuntahan namin na binilhan namin is 108. Tapos ayun nga, syempre hindi siya kayang ibenta ng 110 per kaha. So akala namin before pag may bumibili sa amin is niloloko lang kami para babaan namin yung price na ibenta sa kanila. Kasi ang benta nga namin noon is nasa 115 to 120 before yung benta namin per kaha. Pero ayun pala, kapag per kaha pala yung binibili sa mga sigarilyo is mas mura siya. So, ang magiging tubo mo lang talaga is nasa 4 pesos, ganon, 3 pesos. So, ganun lang pala yung tubo per kaha. Kaya, minsan guys, nalulungkot ako pag may bumibili ng isang kaha, charot. Pero okay lang naman yan, ganun talaga sa business. Kasi guys, kapag per stick yung binibili, malaki talaga yung tubo compare sa binibili siya ng per kaha. So sa ngayon, yun pa lang yung ahente na nasusuplayan kami dito na brand na sigarilyo. So sana someday soon, meron na ding mga ibang brand na pumunta dito. Actually guys, marami ng mga ahente na pumunta dito sa aming tindahan. So iba-iba sila guys, may biscuit, may mga sabon, powder, tapos may ice cream din. So, yung sa ice cream guys, hindi pa nga kami kumukuha dahil nga tag-ulan naman ngayon. So, hindi siya ganun kabenta. Tsaka baka masiraan lang kami. So, sayang naman. And, kasi wala din kaming space dito nga sa harapan namin. Kasi nga marami pang mga naka-stock. May freezer din kami dito before yung ginagamit namin. So, yun, nandito pa siya. So, hindi pa namin maalis. Kaya wala pa kaming space. Sa mga biscuit naman guys, umorder ako ng mga ilang biscuit, yung lemon square, cheesecake, inipi, tapos ano ba yun, wata tops. Yon, kaso natapat yon nung nagkasakit ako. So dapat ang balik nila is kinabukasan yung deliver na. Ang deliver nga nila before is mga 3 PM nga daw to 5 PM. Ang kaso nga, kinabukasan nga yung nagkasakit ako. So nag-close ako ng 12 ng tanghali. Nagbukas ako is 5 PM na. Kaya ayun, siguro nag-deliver sila nung time na yun. Kaso nga sarado ako. Kaya ayan, hindi na sila bumalik ever. So ayun, sayang. So sana bumalik sila, kuya. Baka nanonood ka, balik ka, charis. Meron din palang ahente ng PG na pumunta dito sa amin. Ang kaso nga lang, nagsisend sila ng mga product by messenger. Ang kaso hindi nakikita yung mga ibang price. Kaya ang hirap mag-compare ng presyo. Kaya ayun guys, hindi kami naka-order sa kanila. Kaya yung asawa ko pag namimili na lang is pumupunta na lang mismo sa PG na yan, na market. Anyway guys, mabalik nga tayo dito sa aking video. So ayan nga, ngayon na lang ulit kaming mag-asawa nagtulungan dito ng sabay sa tindahan dahil nga nung mga nakaraang araw ay nagkasakit nga ako. At itong aking mahal na asawa ang laging nandito sa tindahan na nagpa-pricing, nag-aayos ng kung ano-ano. Ilang araw pa nga lang yung nakalipas guys nung nag-ayos ako ng bonggang-bongga dito sa aming munting tindahan. Pero ayan na nga na naman ang itsura ng aming munting tindahan. Medyo magulo na naman talaga. Kasi ayan guys, kung mapapansin nyo, marami na namang pinamili yung aking asawa at natambak na naman. So ito yung mga snack guys, inaayos ko. Kasi ito nga talaga yung pinakamaraming ditong stock sa tindahan. At ang gulo-gulo niya tignan, lalo na iyan. Diyan ko din i-display para mas makita ng mga tao. Kasi marami talaga yung naghahanap ng mga malalaking snack. Mapapansin nyo pala yung sako ng bigas dyan. So ayan guys, 2 sako na lang yung kaya naming i-stock ngayon. So before, alam nyo naman na
nag-start nga kami sa bigas na pautang. So meron ding cash pero mas lamang yung bigas. Kaya napakarami naming stock ng bigas before ko napanood yung mga iba kong vlog. So as in madami yan, minsan 15 pieces na sako ng bigas yung nai-stock namin. So ngayon ayan guys, dalawa, isa, apat, lima. So hanggang ganun na lang kasi guys nagkakaproblema kami ngayon. Kasi yung sa pautang, so medyo nahirapan kaming maningil dahil nga yung sa cash is kinukuha din namin sa bigas. So ayan, dun kami nagka-problema guys. Kasi yung mga pautang namin na cash, dahil nga dun siya kinuha sa bigas, nawawala ng pondo yung bigas kasi napupunta na lahat sa cash. And ayun nga, nahihirapan kami kasi yung iba sa cash guys is hindi nagbabayad ng maayos. So minsan laging delay, wala sa usapan, ganon. Kaya napagdesisyon na naming mag-asawa na ititigil na namin yung pagpapautang. Kasi nga, ayun, nahihirapan nga kami sa part na yun and medyo nai-stress na talaga yung asawa kong maningil. So may raming baka ma-thank you, ganyan. Basta guys, sobrang nakaka-stress din talaga yung ganong business, yung pautang. Kaya ngayon, magpo-focus na lang talaga kami dito sa aming munting tindahan. Akala ko noon guys, nakakahiya na yung mangutang. Mali pala ako kasi mas nakakahiya pala guys ang maningil. Lalo na kapag kakilala mo yung umutang. So yung asawa ko guys, nai-stress din sa part na ito kasi kapag naniningil nga siya doon sa may mga utang sa amin, minsan sinisil na lang siya. Tapos yung iba hindi nagsasabi kung kailan maghuhulog, kailan magbabayad. So stress na talaga yung asawa ko. Kaya kapag ganun na siya guys, sabi ko sa kanya, kapag di na pinapansin yung chat niya, ako na ang bahalang mag-chat. Kasi yung asawa ko nga is mahiyain. So ako naman, mahiyain din naman ako guys. Nonchalant din ako. Ay, wow, nonchalant. Basta guys, medyo mahiyain din naman ako before. Pero pagdating nga sa utang sa tindahan namin, sa akin ay walang hiya-hiya. Kasi guys, ibang usapan na kapag negosyo. Kasi isipin mo yon, yung utang sa amin is pinaghirapan ng asawa ko. So isipin mo yon na yung inutang nila is magkano, tapos ilang araw na natrabaho ng asawa ko yon. At saka iniisip ko guys, ako nga hindi humihingi ng malaking pera sa asawa ko para lang gastusin sa kung ano-ano, tapos sila makahiram sila, makautang sila. So pinautang sila tapos gaganon-ganonin nila. Syempre pinaghirapan din naman namin yon, lalo na ng asawa ko. At saka pag nangungutang rin kami dito sa aming tindahan or may kinukuha kami or nangihiram kami ng pera guys, binabayaran namin yun. Syempre para hindi malugi yung aming negosyo. Nakakalungkot lang kasi sa mindset kadalasan ng mga madalas mangutang. So hindi ko naman nilalahat ha, hindi ko nilalahat guys. I mean basta yung iba na nangungutang is hindi sila nagbabayad kasi sa isip nila, mapera naman yun, may negosyo naman yun, hindi naman yun maghihirap kahit di ako magbayad. So ganon, nakakalungkot kasi hindi nila iniisip yung paghihirap ng taong inutangan nila. So hindi din naman basta-basta yung pinagdaanan nila kung saan nila kinuha yung pera and pinapaikot lang naman yung pera. So nakakalungkot sa part na yun guys. So tulad namin guys, yung nangungupahan lang naman kami. So wala pa kaming pera guys, hindi pa kami mayaman. So yung tingin na sa'yo ng ibang tao is mayaman ka na kahit yung negosyo mo is simple pa lang naman. So hindi ka pa nga nakakapundar ng kahit ano, ng bahay, ng lupa. So wala pa, pero ganun na yung tingin nila sa'yo. Actually guys, grabe din naman talaga yung pinagdaanan namin bago kami makarating dito. So as in guys, naalala ko nung unang sama pa lang kami, tapos nag-pandemic nung unang lipat namin dito sa Saog, tapos nawalan din siya ng pasok, ilang linggo lang naman. So akala ng iba ang dali-dali ng naging buhay namin, pero hindi nila alam na sobrang hirap din kasi kami talagang mag-asawa is meron kaming eager na makaangat-angat sa buhay kasi ayaw naming maranasan ng anak namin yung mga naranasan namin nung bata kami. At saka guys, kaming mag-asawa is nagsisikap talaga kami sa buhay. Yung kami lang talaga, yung pang sarili lang talaga namin kasi mas masarap yung umangat ka sa buhay sa sarili mong sikap. Mahirap kasi guys yung may tutulong nga sa'yo pero balang araw is isusumbat naman. So yun yung iniiwasan naming mag-asawa. So hanggat maaari hindi talaga kami humihingi ng tulong kung kanino man, hindi kami umaasa. Nagsisikap talaga kami sa sarili lang namin kasi mahirap yung gano'n na balang araw merong kang maririnig na isusumbat sa'yo ng ibang tao. At saka guys, mas masarap naman din talaga na makita yung pag-angat mo
nang kayo lang talaga yung nagsisikap. So, ang pinaka number 1 rule lang talaga naming mag-asawa sa aming buhay is never kaming uutang. So, yun lang naman talaga yung secret namin. Pero guys, kung iniisip nyo kung paano ba kami nakaipon at nagsimula sa aming negosyo nang yung asawa ko lang yung nagtatrabaho sa amin, alam naman natin na dito nga sa Bulacan is napakahirap talagang makapag-ipon kasi napakababa talaga ng sahod ng mga empleyado dito. Madalas ngang marinig dito sa atin yung kasabihan or yung salita or word na yung sahod nga raw dito sa atin sa Bulacan na provincial rate is hindi nga raw makakabuhay ng pamilya. So actually guys, yung asawa ko naman kasi is dalawa yung work niya. Bali yung isa sa tito niya which is pag umaga, nagbabantay siya ng outlet ng mga battery ng mga sasakyan. Tapos pag hapon naman pagka uwi niya, so saglit lang naman din siya dito sa bahay. And yun na nga, sa tita niya naman, so siya yung nag-aasikaso ng mga papel-papel doon sa business ng tita niya. Kaya bali dalawa yung work niya and magkaiba rin yung sahod nun. Very thankful talaga kami sa tito at tita ng aking asawa kasi guys, dahil nga dalawa yung trabaho niya doon and magkaiba yung sahod, nakaipon talaga kami. Hindi kami masyadong nahirapan sa buhay. And ayun nga, kung kinakapos yung sahod niya sa tito niya is may nakukuha pa nga kaming sahod niya sa tita niya. Kaya ayun nga, hindi nga kami nahirapan and nakapag-start nga kami ng business. Pero guys, bago kayong lahat magsana all dyan, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang work ng aking asawa ay Monday to Saturday, 7 a.m. to 5 p.m. And pag Sunday naman is 7 a.m. to 12 p.m. Pero after niya naman sa work niya, doon sa tito niya, ng mga ganyang oras after niyan, is sa work niya naman sa tita niya, yung mga papel-papel. Kaya kahit nandito siya sa bahay, busy din siya sa work niya sa tita niya. Tapos ayun nga, nakukuha niya pang isingit tong tindahan. O diba, napakasipa. Ang pinakasakripisyo namin sa ganitong setup guys is yung family day namin. So kung meron man kaming family day, minsan magsisimba lang kami ng Sunday ng morning, tapos pag Sunday ng hapon is mag-SM kami, kain lang sa labas. Pero napakadalang lang din guys, kaya kung kayo ay hindi sanay sa ganitong setup ay hindi para sa inyo ito. Kaya someday guys, kung aasenso man kami dito sa aming negosyo, so yung asawa ko is gusto ko siya na yung maging katuwang ko dito kaysa kukuha pa kami ng iba at magbabayad. Pero anyway guys, dumating na naman nga tayo dito sa dulo ng aking video. So ayan guys, dami kong chika. So ayun lang guys, samahan nyo ako ulit para sa aking susunod na video. So maraming salamat po sa inyong panonood and sa mga nagsasubscribe sa akin dito sa YouTube. So thank you so much guys. Bye!